Okay guys, ngayong araw na ito ay proclamation ng mga bagong 12 senador na uupo dyan sa Senado sa 20th Congress. So, narito na yung final results, parang official results sa pagka-senador. So, number one, as expected, number one, si Bongo. Si Bongo nakakuha ng 27,000, ay sorry, 27,121,073 votes. Next kanya ay si Bam Aquino number 2. Bam Aquino 20,971,000 899 votes. So 20,971,899 votes. Number 3, Ronald Bato de la Rosa got 20,773,946. So si Bong, Bam, and Bato nakakuha ng 20 million votes. Number 4, Erwin Tulfo got 17,118,881 votes. Number 5, Francis Kiko Pangilinan got 15,343,229 votes. Number 6, Rodante Marcoleta got 15,250,723 votes. Number 7, Panpilo Ping Lacson got 15,106,111. Number 8, Tito Soto, 14,832,996. Number 9, Pia Cayetano got 14,573,430 votes. Number 11, number 9, Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. So, Camille Villar got 13,651,274. Number 11, Lito Lapid, 13,394,102 votes. At Amy Marcos, 13,339,227 votes. So guys, si Amy Marcos got 13 million. So, kailangan kasi para manalo kang senador ay 15 billion. So, last election nakakuha si Jingo Estrada, 12 place ng 15 million. Ngayon, parang kahit nakakuha ka ng 13 million, ay posible, posible pa rin manalo at makapasok sa top 12. So, medyo ah, parang yung sinabi ng analyst, maraming nag-undervote, no? Ngayong election 2025. Ang maganda ay itong midterm election na ito, kasi pag sinabi nating midterm ay parang kakaunti lang ang boboto dahil midterm at hindi walang presidente at vice president ang nasa election ngayon. So ngayon ay kahit yung mga tao sa midterm ay marami pa rin bumoto. So itong eleksyon na ito ang pinakamaraming bumoto, no? Pinakamalaking voting turnout itong election 2025. So ang turnout is ilan ba yung turnout is 82.2%. So malaki, no? Pinakamalaking turnout sa kasaysayan ng election sa midterm lang, hindi presidential. So midterm. So guys, so nakikita nyo sa mga sa boto, yan maproklama na sila mamaya. So pagdating sa mga Duterte supporters o DDS, ang pinaka popular na ngayon
ay itong si Bongo. So si Bongo ay na-break niya yung boto last nung 2022 ni Robin Padilla na 26 million. So si Bongo na ngayon ang pinaka-popular, no? Para sa akin yung pinaka-popular sa pagdating sa mga Duterte supporter kasi itong si BP Sara, yung boto niya na 32 million noong 2022 ay medyo nabawasan na yon. Kasi nung 2022 kasi ay nagsama kasi yung Loyalist at DDS kaya nakakuha ng 32 million itong si BP Sara. Ngayon parang nabawasan na ito. So sa ngayon, itong si Bongo na talaga ang pinaka-popular na pagdating sa mga kampo ng mga Duterte or yung mga DDS. Pagdating naman sa mga kakampings, so noong 2022, si Leni Robredo nakakuha ng 15.2 o 15.3 million na boto sa presidential race. Ngayon ay medyo itong mga kakampings na dati na akala natin ay parang wala na, no? Parang na-frustrate na yung karamihan ng mga kakampings dahil dalawang sunod na talo na 2019 at 2022. So medyo nawala ng pag-asa itong pink side, yung tinatawag nilang pink lawan. So yung pink lawan na sinasabi nila ay medyo na-expand, no? Sa tulong ni Bam Aquino. So sa ngayon si Bam Aquino nakakuha ng 20.9 million. So shy from 21 million na, no? Ito si Bam Aquino. So from 15 million nakuha ni Leni Robredo, uh, itong si Kiko nakakuha ng 15.3 million. So medyo yung in-expect ng maraming kakampings ay medyo mataas, no? At medyo na-expand sila. Sa tingin ko, na-expand talaga sila. Nakakuha ng 20.9 million. So sa ngayon, si Bam Aquino na ang pinaka-popular, no? Pagdating sa kampo ng pink o yung mga kakampings at dilawan. So bakit si Bam Aquino nakakuha ng ganitong boto? First, yung mga, of course, yung mga kampo nila, yung mga kakampings. Pangalawa ay maraming first-time voters, no? Ang bumoto ngayon, karamihan dyan, mga nasa Gen Z, millennials, so, at of course, yung mga regular na voter na millennials at Gen Z ay lahat ay pabor dito kay Bam Aquino. So medyo yung campings na tingin natin ay wala nang pag-asa, yun, no? Ay na-expand sila. Medyo nabuhayan sila dito sa election 2025 at ito guys di rin sila kumpiyansa, no? Di rin sila makumpiyansa itong grupo nila. So pagdating naman sa sa kampo ng administration, so ang nakalusot sa kanila, Erwin Tulfo, P. Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, at Lito Lapid, at itong si half Alyansa, half Duterte na si Camille Villar. So yung mga inendorso ni President Bongbong Marcos ay merong 6, no? 6 na naipadalo nila. So not bad for Alyansa. Then itong si Amy Marcos, so still nakakuha pa rin siya ng boto sa Solid North, yung tinatawag nilang Solid North. So nag-number 1 siya sa Ilocos Region, number 2 ata siya sa Cagayan Valley at sa Cordillera. So nakuha din niya yung Solid North. Ang nagpanalo sa kanya, kaya nakapasok siya sa number 12 place, itong si Senadora Amy Marcos. So still, binoboto pa rin siya ng mga Ilocano. Tapos, yan. So, official na sila maging senador.
sa darating na 28th Congress. So abangan natin sila. So abangan natin ay sino kaya magiging Senate President. So dalawa ang matunog. Una dyan itong si Chis Escudero, Senate President, at itong dating Senate President na si Tito Soto. So abangan natin kung sino sa dalawa ang magiging Senate President. Pangalawa, of course, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So abangan natin kung guilty o ma-quit ba siya or mako-convict. So yan abangan natin sa darating na 28th Congress. So medyo exciting but very challenging, no? Very dramatic ang magiging susunod na Congress. So maraming salamat at kita-kits sa next video.